Magandang gabi po mga Karito Kabayan. Ito po muli ang iyong Karito Kabayan, Chris Villanueva mula po sa Kingdom of Saudi Arabia. Pasensya na po kami pagkakungo po ako ngayon kasi medyo sinisipon at inuubo po ako ngayon. Excuse me po. Nagpapalit na po kasi ng panahon. So pag-usapan po natin ngayon yung yung naging Senate resolution po ng Senate resolution po ngayon na inoprobahan po yata ng 15 senador. Tapos may 3 pong nag-abstain tapos 2 nag-no. Tukol nga po dun sa request sa ICC na ipa-house arrest na lang po si ah, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte po. Ngayon po, fair po ba to? Fair po ba kung sasabihin natin na ganito po yung ginagawa ng Senate po natin? Sa pananaw ko po, although may consideration, pwede po natin i-consider po yung as a humanity consideration po kasi matanda na po si President Digong. Kaya alam po, hindi naman po siya, what they call this one, hindi naman po siya nag-iisa po sa dahig, di ba po ba? Kung napansin niyo po, araw-araw po kasama niyo po yung pamilya niya, 24/7 po may ba? Parang halos po nandun po nakatirang pamilya niya, kung wala po doon si Sara, nandun po yung mga kapatid, o nandun po iba po pong mga anak ni Duterte. So, hindi po nasi-zero out na kung may bisita man o nalulungkot man ng ating presidente, meron po may bumibisita po sa kanya. Ang nakakalungkot lang po, mas binigyan po ng amor o ng importansya ng ating mga senador yung pagkakakulong ng ating dating pangulo na ma-house arrest na po siya kasi matanda po siya. Pero hindi po nila binibigyan pansin yung mga naging biktima po ng EJK. Di ba po? Wala naman po sana makukulong diyan sa na yan, sa dahig. Kung wala po sana naging biktima po ng EJK. Marami pong pamilya, mahihirap na mga pamilya, mga Pilipino, nawalan po ng magulang, nawalan po ng anak. Kahit, di ba, sa kanya po wala po siyang pakialam si Pangulong Digong di ba nang sinabi niya po sa SONA niya, I don't care about the human rights. Di ba sabi niya pong ganun. He cares about the human lives, parang ganun po Parang ganun po yung pagkakasabi po niya. So, wala po siyang pakialam sa mga human rights na napatay po nila na pagkamalan po nila mga adik, yung pamilya po na pagkamalan po nilang adik. Tapos and yet, hindi naman po maiingay po yung mga senador po natin na mga nakaraang yung mga nakaraang administrasyon na marami pong pinapapatay po si Duterte, di ba? Proud na proud nga po siya na tawagin po siyang mala Hitler di ba po ba? Para nakakaano lang po, nakakadismaya lamang po. Kasi marami po tayong mga senator na matatalino naman po yung iba, pero yung iba, karamihan po talagang hindi ko alam Lalo na po yung mga pro Duterte na parang sarili lang po nila yung yung iniisip po nila. Paano naman po yung mga taong bayan na nabiktima po ng war against drug o yung drug war po nila na nangyari, di ba po? Marami pong marami po tayong mga Pilipino na napatay. Hindi po natin alam kung mga drogista po talaga yun. Yan po yung pinaglalaban po ng ibang mga Pilipino na hindi maka-Duterte. Yung pamilya po nila, yung mga magulang po nila, mga anak po nila, hindi na po nila makikita. Kayo mga Duterte po kayo mga senador po kayo na bumoto para mapabor na ma-house arrest po ang dating Pangulo ng Pilipinas. Siya may pagkakataon po siya, araw-araw po nakakasama niya po yung pamilya po niya. Pamilya po niya. Yung mga Pilipino na walang po ng pamilya dahil po din sa sa drug war po na to. Di ba po ba? Naisip niyo po ba sila? Nadalaw niyo po ba sila minsan? Marami po tayong mga nakabilanggo na matatanda sa bilibid. Wala na, kumbaga parang buong buhay na po nila nandun Pinakialaman niyo po ba? Di ba? May request po ba kayo na si ganito dapat natin humanitarian reason na mapakawalan po siya kasi ganito na po yung edad niya, mahina na po siya. Samantalang yun po yung mga nasa bilibid na baka hindi na po nadadalaw ng mga pamilya po nila matagal ng panahon. Samantalang si President Duterte po, former President Duterte po, araw-araw po nandun po yung pamilya niya at nasa dahig pa po siya. Hindi po natin pwedeng sabihin na minamaltrato po si dating Pangulo puro dahil nasa first world country po siya. At the same time, International Criminal Court po yun. Talagang ang standard po siguro ng kulungan doon. Talagang 100 times na mas maganda po kumpara sa standard ng Pilipinas pagdating sa kulungan. Kung i-house arrest nyo po ang ganitong uri ng tao, pinapakita lang po natin sa ibang bansa
na wala pong pantay na batas para sa mga mahihirap at may mga maimpluwensya tulad po ni Pangulong Duterte. Tignan niyo po, kaya po nagkakabisit-bisit po yung bansa po natin. Lalo na po sa corruption po ngayon. Hindi po natin mapakalong kahit na tinutumbok na yung lalo na po yung sa flood control project, kahit tumbok na yung mga mga nagnakaw ng kaban ng yaman, hindi natin mapakulong kasi may pera sila, may impluwensya sila. Samantalang kami, kunyari kami, o yung mga anak namin, o mga kapitbahay namin, o yung mga kakilala namin, magnakaw lang sa grocery, o mapagbintangan lang na drug addict, o na magbintangan lang na makapatay. Siyempre wala kami mga pera, pampiyansa. Makukulong sila doon ng mahabang panahon. Pwede ba namin sabihin sa inyo na wala naman silang kinalaman kaya baka pwede niyo naman i-considered na di ba? Mga ganun. Napaka-unfair ng batas ng Pilipinas. Pag mga ganito bang mga klaseng politiko, mga dating presidente, dating senador, meron silang leeway pagdating po sa paglabag sa batas. Samantalang ang normal na mga tao katulad po namin, pag nagkasala po kami, paparusahan kami ayon sa batas. Ganun po ba tayo? Ganun po ba mga Pilipino? Di ba? Nakakaawa naman po yung bansa po natin kung magkakaganon po tayo palagi. Pakinggan niyo po yung sinabi po niya ni Senator Risa Hontiveros. Napakaganda po ng sinabi po niya. Kung bakit siya nagbumoto napakaganda po ng sinabi po niya kumpara po doon sa napakamadadramang mga sinabi ng mga senador na umoo para ma-house arrest yung ma-house arrest yung dating Pangulo ng Pilipinas si President Digong. Samantalang maayos naman po yung kondisyon niya. Oo, nandun na po tayo, nasa daig po siya, matanda na po siya. Gusto niya po umuwi ng Pilipinas. Pero kailangan niya po magbayad ng kasalanan po niya. Ilang buwan pa lang po siya nakukulong compare po doon sa mga taong nakulong na po ng mahabang panahon na matatanda na rin po na baka doon pa nga inabutan ng mga pagkakasakit po nila. Samantalang si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, mga anak niya lumilipad pa papuntang dahig, di ba po ba? Nagre-request kayo na mapa-house arrest ang dating Pangulo ng Pilipinas. Samantalang yung mga anak ng dating Pangulo ng Pilipinas, pilit na dinedestabilize ang government ni President Bongbong Marcos. Di ba ang kakapal ninyo? Sino ba gumugulo ng Pilipinas? Di ba yung VP Sara natin? Yung mga anak niya na mga kongresista na hindi naman umaaten ng Congress. Yung isang anak niya na puro tato, yung mayor na palagi na doon po sa dahig din. Di ba? Napakayayaman po ng mga yan. Samantalang ang ordinaryong Pilipino na kapag nakulong, kulong ka talaga. Wala namang mga senador na maggagawa ng resolution para sa iyo para makalaya o ma-house arrest ka. Bakit po ganun? Parang napaka-unfair po ng po natin, ng government po natin pagdating po sa mga ganitong mga politiko. Di ba po ba? Hindi naman po minamaltrato si dating Pangulong Digong. Natural, may kasalanan po siya. Nakakulong po siya. Natural, lahat ng privileges niya, mawawala na po sa kanya for the meantime. Habang nakakulong po siya, habang nililitis po siya. Wala pang ang paglilitis gusto niya na po pang i-house arrest. Oo, matanda na po siya. Kaya lang, kailangan niya po magbayad. Kailangan niya po pagbayaran ng kasalanan po niya. Kasalanan niya po yan Siya po yung nag-encourage sa mga kapulisan na kill. Pag naglaban, patayin. Di ba inako niya naman yan? Gusto naman po niya yun kung saan siya pupunta ngayon Ginusto po niya yan. Kaya wag po kayong magmakaawa na i-house arrest po siya. Kasi nakaka-insulto po yun sa mga normal na Pilipino tulad po namin. Tapos, yung mga anak pa niya, napaka-ingrate, di ba po ba? Tapos yung mga DDS na to, yung mga DDS senator na to, napaka-ingrate din ng mga to Pinagtatanggol nila yung matanda na nasa dahig, na nakakulong. Samantalang yung Pangulo natin, minumurang bangag, minumurang weak ng mga pamilya ng Duterte. Sama mo na yung mga natin, yung mga ibang senador natin, baka ganyan po. Di ba po ba? Tapos magmamakaawa kayo sa gobyerno ng Pilipinas na i-house arrest po rito. Napakalaking insulto po noon. Nakaka-insulto po kayo. Hindi lang po kayo yung may mga nakakaintindi sa sitwasyon.
Pagbayaran niya po yung kasalanan po niya, yun po yung dapat, yun po yung just. Yun po yung hinahanap ng mga pamilya na nawalan ng paano nawalan ng kapatid, nawalan ng nanay, nawalan ng tatay o nawalan ng mga magulang, 'di ba, nawalan ng anak. Yun po yung pinaglalaban po rito. Pilipino po, yung mga Pilipinong napatay ng wala pong hustisya. 'Di ba po? Huwag yung pagpilitan yung pumatay ng hustisya ng bawat Pilipino. Kasalanan niya yun eh. Kung hindi po niya in-encourage, kung wala po siyang ginawang war, drug war, eh sana wala po nagrereklamo ng mga Pilipino. Masyado pong nakakainsulto po yung ginagawa po ninyo, nakakasama ng loob. Tinuturing yung sarili niyong Christian. Nagko-quote pa kayo ng Bible. Alalahanin niyo kahit si Satanas nagko-quote ng Bible. Gumagawa ng himala. Pero Satanas pa rin po siya. Kaya wag kayo nagko-quote ng Bible, tapos ganyan po yung ugali niyo. Satanas lang po tingin namin sa inyo. Masyado niyo pong ginagagawang mga Pilipino. Kaya tingnan niyo po nangyayari sa bansa po natin, sa inyo rin po nagmura ang corruption. Dahil sa mga insertion niyo po niyo sa mga sa mga project po ng infrastructure ng government. Dapat hindi po sa inyo nanggagaling yan eh. Pero dahil nangingialam nga kayo, gusto niyo magkaroon ng project, nagkakaroon po ng corruption. Tapos ito na naman po kayo, kakatapos niyo lang po na archive po yung impeachment BP Sara eh. Di sana paano napapanagot po namin siya, napapanagot po ng Pilipino siya, di ba? Na yung mga ninakaw niya, na alleged na ninakaw po niya, eh nabubulgar na kung totoo man o hindi. Kung hindi, di acquit. Kung oo, edi convict, ganun. Tapos ito na naman po kayo. Hindi ba po kayo nauhugasan ng sa mga unang kasalanan niyo po nang i-archive niyo po yung impeachment. Tapos ito na naman po kayo. Hindi na kayo nadalang kakapal talaga ng itong palabas ng Senate na to sa House Resolution, sa Senate Resolution. Ano bang niluluto niyong script? Ito ba'y para sa bayan ba talaga o para sa pamilyang Duterte lang? Nakakapagod na kayong intindihin eh. Sa totoo lang. Nakakapagod na kayong intindihin. Pero inyo, ng September 21, meron palang mangyayaring coup. Kagustuhan ng mga DDS, kagustuhan ng mga general na sumusuporta kay Digong na agawin ang gobyerno ng Pilipinas para iluklok si BP Sara. Tapos ngayon nakikiusap kayo na ibalik niyo yung tyrant ng Pilipinas. Sobra na po kayo. Ang gulo-gulo niyo po. Dapat po talagang tinatanggal na po kayo sa pwesto eh. Wala na po kayong nadudulot na maganda sa bayan ng Senado na yan. Wala na po kayong nadudulot na maganda sa bayan. Kundi para sa sarili nyo lang o para sa mga kapolitiko nyo lang. Ang kakapal na po ng mukha ninyo. Ang gulo-gulo po ng bansa po natin, nililigalig na po ng lindol, nililigalig na po ng bagyo, nililigalig na po ng baha, ng korupsyon. Tapos ayan pa rin po yung gusto nyo. Bigyan niyo po ng ng liwi, bigyan niyo po ng ginhawa. Yung taong nagpapatay ng libo-libo. 'Di ba? Para saan po yung batas ng Pilipinas kung ina-apply lang po to sa mga maliliit na Pilipino, yung hindi po maimpluwensya katulad po namin. Para saan po yung batas na ginawa? Para sa inyo po na nakaupo. Nakakagigil lang po kasi mga kababayan kasi ito po yung mga binoto po ng ng sambayang Pilipino na sana nagpoprotektas po sa atin eh. Nakikita po natin ang protection po nila sa pamilyang Duterte. Una kay BP Sara, pangalawa sa dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Duterte lang po talaga nasa isip po nila. Hindi po nila iniisip yung Pilipino. Dapat gumawa sila ng batas gumawa sila ng batas pag igihan po nila yung trabaho nila bilang mambabatas sa ikagiginawa ng bawat Pilipino. Ito pa nga lang, sa flood control project pa nga lang, napakarami ng butas napakarami ng baho na nanggagaling niya sa mga senador natin, sa mga kongresista natin, sa mga government official natin. Tapos gagawa ka na naman ng, wala ka kwenta-kwenta, pinag-usapan nyo ng mahabang oras. Wala na pong relevance po yan sa Pilipinas dahil dating Pangulo yan eh. Hindi na po siya leader.
Kapag yan po na house arrest na naman po, mag-iingay na naman po yan. Kahit sabihin niyo po na matanda po yan, napaka yung impluwensya po niya. Napakalakas po sa ibang mga Pilipino. Magtatawag na naman po siya ng kailangan ng palitan ng Pangulo ng Pilipinas. Magtatawag po siyang ganon. Kaya lang naman po nag-alburuto po kayo, di ba? Yung mga Duterte po dahil po doon sa tinanggalan na po ng confidential fund si BP Sara. Diyan naman po nagsimula po yun dahil sa pere. Napaka walang hiya po na nangyayari po sa bansa po natin dahil po walang hiya po yung mga karamihan ng mga namumuno sa bansa po natin. Hindi na po natin makita yung magandang ginagawa ng gobyerno po natin dahil po natatabunan po ng mga kawalang hiyaan. Kaya tignan niyo po ang Pilipinas, talagang kulang na lang po talagang padapain ng padapain ng mga problema sa buhay. Yung mga kalamidad ba, syempre problema naman po, lagi naman po nandiyan yan. Kaya lang yung mga kalamidad, napadadapain po talaga Pilipinas. Isama po dyan yung corruption na nangyayari po sa bansa po natin. Dahil po nga dito sa mga lawmakers po natin, sa mga ibang mga government officials natin. Ibang kakapal ng mga mukha ninyo. Ang kapal nyo po talaga. Sobrang kapal nyo na po. Huwag na po kayo mag-quote ng Biblia, huwag na po kayo magpanggap na mga Pilipino po kayo. Ang hinahanap nyo lamang po ay yung mga kapartido nyo. Sobra po kayo. Salamat po sa ibang mga senador na tumitindig sa katotohanan at justice para sa mga Pilipinong napatay na walang kalaban-laban na justisya. Salamat po sa inyo, nandiyan pa rin po kayo. Kahit papano po, meron po kayong naiimpluwensyahan ng mga Pilipino, natitindig din po sa ganitong tyrant na nangyayari sa ating bansa. Sobra po kasi sila na dapat po, sila po yung nang-aapi sa mga Pilipino. Hindi po tayo naapi ng ibang bansa Yung mga Pilipino na ito po nasa kapangyarihan, sila po yung nang-aapi po sa atin. Kasi alam na po natin mali, alam na po nilang mali, ginagawa po nila tama sa paningin po ng iba. Na ang dami po nilang nai-impluwensyahan. Napakadami po ng fake news. Yung mga lumalabas po ng fake news na talagang puro pro Duterte, kala mo napakalilinis. Sobra po yung ginagawa po nilang flooded of fake news po talaga. Ang dami ko po mga kaibigan na ganun po yung mga pananaw po nila. Parang ano po ba sila yung na brainwash na po? Nakakaawa po. Wala na po sa katinuan ng Pilipinas. Nakakaawa po kasi mahal po natin yung bansa po natin. Kasi dyan po tayo tumira, dyan po tayo lumaki. Maraming mga ibang mga lahi na gusto ang mga pag-uugali ng Pilipino. Kaya lang itong mga politiko po natin sumisira sa bansa po natin. Sana wag po natin payagan. Dapat po kung ano pong batas kay Juan, dapat yun po yung batas kay Pedro. Wala pong pinagkaiba. Hindi po dapat magkaibang batas ng mahirap at batas ng mayaman. Di po ba? Kung saan po nakakulong ang mahirap, dapat doon din po nakakulong ang mayaman. Hindi po yung nasa kulungan nga po kayo pero meron po kayong VIP. Dapat hindi po ganun. So yun lamang po mga kababayan, nakakabwisit lang po kasi talagang panoorin yung mga sila Peter Cayetano. Nakala mo nagpo-quote pa ng Biblia, mga ano naman. 'Di ba? Nakakabwisit naman Dami-daming problema ng Pilipinas, pati ba naman 'yan? O problemahin pa. Yan sila Bato, sila Bongo, ito si Amy Marcos, ano ba? Kapatid ka ba talaga ng ating Pangulo? Saan ka ba talaga? Patanggalin mo na yung pangalan mo. Inaapi yung kapatid mo, wala kang sinasabi. Inaapi yung Duterte, may sinasabi ka. Ano ka ba, manang? May tama po ba kayo sa ulo? Mas importante pa sa kanya sa inyo yung Duterte kaysa sa pamilyang Pilipino na napatay. Diba? Nasaan ang utak nyo? Katarungan, yung humanitarian reason. Sa kanila, ano na sa kanila? Dinalaw nyo ba yung mga napatay? Na walang kasalanan? Sobra po kayo. Sobra po kayo talaga. Hindi po, yun lamang po may sakit po. Kaya hindi po, may sakit na ako, nagre-react pa ako. Hindi po.
Ilang po magandang gabi po sa lahat po ng mga nakinig po sa akin at sana po huwag niyo po kalimutang mag-like sa aking video at i-ano niyo na rin po, i-subscribe niyo na rin po. Maraming salamat po at ingat po kayo palagi. Good night po at peace.